13, tatlo na lang ang kulang. Sabi dito, kailangan ng 16 boto para ma-convict si BP Sara. Eh yung majority ay 13. Yung minority is 11. Paano sila makakuha ng 16 votes? Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC. Yun. Senator Zubiri, bakit po kayo, you want to be identified more now with the minority? You were previously independent and you abstained when there was a change in the Senate leadership. Well, after what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. May be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. Pandodorobo na binibinta kay BP Sara kasi sa Kamara, yan ang final decision ng mga Dorobo. Kaya nga nila inimpeach dahil hindi sa ginawa ni BP Sara, kundi takot sila sa 2028. Yun lang yun. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. At kung gusto mong sumali sa ating talakayan, nandiyan lang po yung join button. At sa dulo ng ating video, ang shoutout segment natin, syempre, ito na. Kung hindi nila makuha dito sa Senado, o hindi nila manakaw ang pagka-liderato, magagawa na ho nila ng paraan para yung ilang miyembro hindi ho makaboto. Dahil lumalabas dito sa balita na sinisimulan na nila na gipitin ang isang miyembro ng majority, which is si Senador Jingoy Estrada, at di pa natin alam, baka may balita pa na yung kay Senador Chis Escudero, may sasampa na rin ang kaso. Dahil ang balita rito, ito lang sasabihin ko lang sa inyo. Direkta na tayo. Sinisipulan naman tayo. Direkta na tayo sa usapin. Wala tayong paligoy-ligoy. Kasi si Senador Jingoy Estrada at yung dating si Bonoan, yung official ng DPWH, pinakakasuhan na ho. Anong kalalabasan yan? Kung si Senator Jinggoy masimulan makasuhan, although pwede pa naman siya bumoto, kaso nga lang, ito ay isang panggigipit na. Kung siya ho ay halimbawa kung sila ho ay magkakaroon ng botohan at makasuhan ito si Senator Jinggoy, pero sana mapabilis yung botohan ng liderato. Kasi pipilitin nila Kailangan nila makuha 'Di ba? Kaya nga yung 2,000 gusto lagi forthwith. Hindi naman pwede yun. 'Di ba? Ito makikita nyo lang kung paano nila manipulahin ngayon ang sitwasyon. Ipasok natin kasi kakasuhan na ho itong si Senador Jingoy Estrada. Kakasuhan na Ito yung balita pasok. Nakakasuhan na ng Department of Justice sina Senator Jingoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Yan ay matapos ang kanilang naging investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan umano ng mga personalidad sa flood control scandal, kabilang sa mga kasong recommended for filing ng DOJ prosecutors, ang plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials. Following months of evaluation, the submission of counter affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Bukod kay Senator Estrada, kabilang din sa mga senador na sangkot sa mga nakabinbing flood control investigations, si Senator Joel Villanueva. Ito pa pala, isa pa pala. Baka maaring makasuhan kasi kung nabalitaan nyo, yung pangalan nito ni Senador Villanueva at Senator Jinggoy, nandoon sa issue ng flood control.
Ang tanong dito, bakit ang gagaling nyo magkaso sa alyado ng mga Duterte? Issue ng flood control. Hindi nyo isyuhan yung nagkamal-kamal ng mali-maleta. Nagtatanong lang ho kami, bakit hindi nyo maimbestigahan o makasuhan itong si Balulong at yung pinsan? Although si Balulong may kaso na, ano nangyari? Parang ang tagal, ano? Napapansin nyo lang? Ngayon, si Senador Villanueva, kung halimbawa makakasuhan at gigipitin din, malamang wala na naman itong boto. Hindi ito makakuha ng boto. Ang lalabas dito, pag tinakot ito, pwedeng mangyari 3 senador, 2 senador, 1 senador ang titiwalag. Lilipat sa minority. So magkakabaligtaran. Ang nangyari kasi ngayon, 11-12. Kasi wala senador Bato. 11-12, makukuha nila yung 2. Nagigets nyo? Yung 2, papasok doon sa 11. Di magiging 13. Yung 13 magiging 11. Tama? Kung 3 ang makuha nila, tapos ang kwento. Nakuha na naman nila. Ngayon sana magkaroon na naman ng maayos na usapan dito. At kahit takutin ang mga senador, kahit nakasuhan sila, wala nang mangyayari. Kaso nga lang, pag nakasuhan, ito kasi mahaba pa ang 2028. Pag nakasuhan at tuluyan ng makulong, wag naman sana. Kasi ganun din ginawa nila kay Senador Revilla, di ba? Na-issue sa flood control. Ayun, nasa oblo. Kung ito ay kinasuhan at makasuhan at nahatulan o kaya hinihiring, wala nang boboto. Talo na ho ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Mamamayani na naman ang mga unggoy. Yung mga durobo sa kabanang bayan. Kahit na ang gawin ay may panalo ngayon ang liderato or else ganito mangyari. May panalo ang liderato tapos mabasura ang impeachment, all good yan. Wala tayong pag-uusapan dyan. Pero ang problema, makasuhan, makuha ang liderato at ayan na. Doon sa mga majority na magiging panalo ngayon, yung mga tuta. Kung halimbawa talagang ang gusto nila, yun naman ang gusto nila, ma-impeach si BP Sara, di ba? Yun talaga ang plano. Kawawa na naman tayo. Kawawa na naman si BP Sara nito. Nagigets nyo? Tuloy. Tama ang 2 sa bagong majority block. Nakaramihan ay binubuo ng Duterte allied senators. Bagaman nanindigan ng mga senator judge na magiging impartial sila sa kanilang boto sa impeachment, posible umano itong makaapekto sa magiging Senate conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, kinakailangan ang at least 2/3 of the Senate vote o boto ng 16 na senador para mapagtibay ang magiging hatol ng impeachment court kay VP Sara. Diyan na naman natin kwentahin. Diyan natin kwentahin yung 16 votes. Majority ngayon is 13. So wala yung tawag nito, wala si Senator Bato. Pero kung kailanganin, baka siguro maaari. Makalusot na naman siya, may panalo. So 13, 3 na lang ang kulang. Sabi dito, kailangan ng 16 boto para ma-convict si BP Sara. Yung majority, yung majority ay 13. Yung minority is 11. Paano sila makakuha ng 16 votes? Okay. Merong sabihin natin 11 ha, 11. Wala na, lusaw na impeachment. 11 sila ngayon. Papaliwanag lang natin. Magandang paliwanag to 11 sila ngayon. Yung 3 na gigipitin, di umano, kasi pakakasuhan sabihin natin 2, papakasuhan. 3. Kasi nai-issue sila Senator Chis, Senador Jinggoy, Senador Villanueva. 3. 11 yung minority. Plus 3, 14. Meron pang 2. Kulang pa ng 2 para ma-convict si BP Sara. So, Kamara, ano sa tingin nyo? Makukonvict ba si BP Sara? Kakapiraso lang at manipis lang.
ang mga minority. Ang sabi, kailangan 16 na senador ang maging okay at mag-approve para ma-convict o ma-impeach na. Impeach na eh. Ano sa palagay nyo? Kayo, tatanungin natin. Di ba, wala na, lusaw na. Ayan ang maganda. Malinaw sa malinaw. Kasalukuyang binubuo ng 13 members ang majority na kinabibilangan ni Estrada, Villanueva at ng on the run na si Senator Bato. Ibig Ondaran talaga, no? Magaling din ito magbalita. Ondaran daw. sabihin, sakaling tuluyang sampahan ng kaso ng ombudsman si Senator Estrada sa Sandigan Bayan, malalagasan na naman ng physically present members ang current majority bloc na posibleng asahan ng Duterte camp sa gitna ng impeachment trial. Samantala, ayon din sa resolusyon ng DOJ, pinaalis sa final criminal information na isasampa sa korte ang state witnesses na sina Henry Alcantara, Roberto Bernardo at Gerard Opulencia. Sa kabila nito, maaari pa rin magsagawa ang ombudsman ng isang independent review. Ibig sabihin, maaari nitong pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings ng DOJ. Para sa agenda, Grabe, no? Maaring amendahan, maaring baligtarin. Ganun, halos ganun naman ho ang nangyayari. Diba? Ang tama, ginagawang mali. Ang totoo, binabaligtad. Ang batas ay nababaluktot. Totoo, di ba? Kaya nga kita mo, ayaw ni Senador Marcoleta na aresto si Senator Bato at dalhin sa dahig. Paano mangyayari nga naman na ikaw ay isang Pilipino, dadaling ka sa ibang bansa at doon ka imbestigahan, hindi ka madadalaw ng pamilya mo. Kagaya nung sa pagbabaluktot ng batas, nagagawa na nila yan. Itong mga nasa alyado ng Pangulo, napapansin nyo ba? Kaya tama yung sinasabi ni BP Sara na talagang, nung umubo lang yung administrasyon na ito, nagkaletse-letse at nagkagulo-gulo na ang bansa. Jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong ko na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Yan. Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyang kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire your lawyers. Pwede kang makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Sino tutulong sa iyo doon? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PRRT kasi nandun na ako eh. Can you imagine? I request. O sige, kung ano lang, makita ko lang. Kung ayaw nyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Then alis na ako. So, saan na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC. Yun ang katotohanan. From statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga din, mga abogadong nagsasalita ng salita. Nililin lang nila kayo. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law?
Wala. Meron na tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Kita niyo yung punto ni Senador Marcoleta. Ganyan ang magagaling na tao. Magagaling mag-isip. Kasi abogado nga. Alam niya kung ano yung pasikot-sikot dito sa Rome Statute. Kung may treaty ba, kung miyembro pa ba tayo. Wala na nga 2019, wala na. Inalis na tayo sa... Wala na tayong kaugnayan dito sa ICC. So ngayon, nagtataka tayo bakit yung eksena ni Asong Aw-Aw, andyan siya, humaharap siya at hawak-hawak daw yung ICC warrant of arrest na nagyayabang-yabang. Ngayon, tahimik ang mama sa issue. Nagtataka lang din ako sa gobyerno, bakit hindi makasukasuhan itong si Aw-Aw na siya ang nagpapagulo. Kita niyo, pumunta pa ng Senado. At doon, aarestuhin daw niya si Bato. Isipin mo nga yun. Ngayon, walang aksyon. Dapat ginagawa ng aksyon 'Di ba? Dapat pag may ang mga taong siraulo, pinakukulong sa mental. Kasi ganun lang mangyayari Uulit-ulitin. Kagaya kay Tatay Digong, andun na naman siya. Kay Senator Bato, andun na naman siya. Ngayon, may usapin pa rin kay Senator Bongo. Na-interview nga si Senator Bongo Ipasasadyos na lang daw niya kung sakasakali. Anak ka ng bugi naman. Pasok natin to ulit. Halika dito, hindi kita nakikita. Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify yung ang samahan ng majority. After 13. nung At what happened on nakonsensya ba Wednesday? si Senator Miken? I don't know. Sinabi ko lang yun because yun ang totoo Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay. Yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard yun? kaya ba Kaya mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Kilala niyo kung sino yon? Judas talaga yon. Mantakin niyo pumayag, papasukin ang mga bureau para aresto si Senator Bato. Naunsam Ngayon, kung ano-ano yung mga paliwanag, mabalik tayo sa usapang impeachment. Bakit parang tila baga yung abstain ng mama napalitan na ng sumanib na sa minority. Mama, kahit naman sumanib ka sa minority, sasabihin ko sa iyo, wala ka ng bilang sa 2028. Hindi ka mananalo, promise, sabi ni Aling Ledesma. Yung mga ganyan, taga Mindanao ka, di ba? Wala baka talagang ganun alamin natin to. Bakit po kayo, Senator Zubiri, bakit po kayo, you want to be identified more now with the minority? You were previously independent and you abstained when there was a change in the Senate leadership. Well, after what happened last week, with the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. Tauhan At mo ka mo. napaisip ako na malalim. Tinanong nga ako ng mga anak ko na bakit nagkaganito sa Senado. So, Hindi magulo ang Senado, boss among manager. Pinapagulo lang ang Senado. 'Di ba? Ikaw nga mag-isip ka. Kaya isang vice president pinagtulong-tulungan ng napakaraming mga congressman. Hindi mo ba naisip 'yun? Tapos sasabihin niyo bakit ganyan naging magulo ang Senado? Ginugulo ang Senado para ma-distract at para talagang ma-impeach si VP Sara. Andiyan na nga sa inyo 'Di ba? Ngayon kung magpa-play safe kayo, pagdating ng dulo, papasok din kayo sa linyada nila, wala kayong bilang sa amin. Hindi na kayo makakatikim ng boto, yun lang yun, sabi ni Aling Ledesma. Asahan nyo yan.
I prayed hard and discerned. I sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang dignidad ng Senado. For the first time in the history, nagkaputukan dito. Diyos ko po. At nagkagulo-gulo. Alam nyo naman kung ano nangyari. Huwag nyo na i-deny. For the very first time, nagkatokpukan dyan. So ano yung paano nyo paiintindi sa taong bayan o ano yung masasabi nyo kung ano yung nangyaring putukan? Para saan? Bakit kanino? Di ba? Dahil yan sa pipigilan makaboto si Senador Bato dahil gustong kunin ang liderato. Yun lang naman yun, boss. Ama manager eh. Di ba? Eh, kayo naman talaga, oh. Huwag masyadong Alam na namin, oo. Kilala na namin kung anong kulay. Sayang nga eh. Sayang. That has never happened in the history of this great body. Yeah. So, we made a decision. I made a decision on my own, with my family, that things have to change. Okay, sir. Change na. Change topic na tayo. Alam na, mga kasama. Change na rin natin, ha? Kala natin, taga Mindanao, makakatulong kay BP Sara, kay Tatay Digong. Yun naman pala, iba pala ang kagustuhan ng mama. So anyway, wala tayong magagawa. Ayan ang kanyang choices. Yung choices naman ng sambayang Pilipino ang ibibigay natin sa kanya. Mga senador, grabe talaga, no? Pinipressure na talaga na sumanib sa minority para makuha nila ang liderato. Yan ang sabi dito sa bidyong ito. Ngayon, ipapaliwanag natin. Alamin natin kung ano yung pwede mangyari pag makuha nila ang liderato. Okay, simulan natin sa 11. Yun ang nila eh. Yun ang claim nila ngayon eh. 13-11. 13 ang majority, 11 ang minority. Kukuha sila ng tatlo para makuha nila ang liderato. Kukuha sila ng dalawa. Sabihin natin 11 plus 3. Plus 3 na. Makuha nila yon. 14 pa lang ho. Ang punto doon, kailangan mo ng 16. 16 na boto para tuluyang ma-convict si BP Sara. Saan sila kukuha ng 16? Sige nga, Aber. Ngayon, gagapangin nila. Ito na ang balita. What do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Read between the lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na pumalas. Who called? Alam who lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao eh. Talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, misdeception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. How does that feel like? Parang you're walking on eggs. Ganun ba yun? Very thin line. It's what? 13, 11? Yeah, pero and then alam mo, yung dalawang the last time I felt like this yeah? was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so pure. I mean,
I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? Yun naman eh. Yun naman ang punto ron eh. Kung para sa'yo, para sa'yo. Hindi, gano'n naman talaga, di ba? Kung bibigay, bibigay. Binigay. So, yung kay Senator Alan Peter Cayetano, binigay sa kanya yung pagka-Senate President para sa kagandahan, kaayusan, at para wala na yung kaguluhan. Eh, ang nangyayari, yung ibang grupo na gustong takam na takam doon sa liderato, ginagamit nila sa hindi magandang mga bagay. Panggigipit, impeachment ang nasa utak. Imbis na magtrabaho kayo, magtrabaho na lang. Hindi yung ganito. Ano ba natapos sa trabaho ngayon mula nung nagkaroon ng usapin sa impeachment na yan? Halos wala na. Doon sila nakatuon eh. Kasi bakit? May budget. Malaki pera. Tama? Kaya gustong-gusto nila pag-usapan yung impeachment na yan. Kita nyo, yung drobe na yan, kung magkano ang aabutin yan para lang makapagpagawa niyan. Yung preparation din sa impeachment. Diba? Yung mga pagkain. Kita? Yan ang mga kagustuhan nila. Kaya wala tayong ibang usapan naman sana. Yung liderato, wala na. Wala na. Sige, kami yung minority, kayo ang majority. Yung pagkaliderato ng majority, walang politika sana. Gano'n naman ang gusto ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang problema nga lang, wala eh. Itong mga nasa minority ngayon, puro pamumulitika pa rin ang mga inaatupag. Wala ka na maintindihan, puro politika ang pinag-uusapan. Ngayon, dumating na sa punto na isusumo na ang Vice President. Kasi nga, yung impeachment, nandun na. Nasa Senado na. Diba? Ipapasok natin dito. For the record, nasa Senado na ang impeachment ngayon. Ngayon, mamayang 3:00, magtutuloy ho. Yan ang sinabi kahapon. Tuloy natin. Resolution number 39 or the rules of procedure on impeachment trial shall continue to apply. We further note that Rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletorily whenever applicable. The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President, Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. Mr. President. Senator Judge. Thank you. Soto. Thank you. Yes. Mr. President. Diyan na makikialam itong ano. Diyan na ipapasok na 11 na raw sila. Kahit mag-12-13 pa kayo, ang kukunin ho, kailangan makabuo ng 2/3 or 16 senators para makonvict si VP Sara. Saan kayo kukuha? Sige nga, Aber. 16 votes, 16 senators para makonvict. I-on silang kayo. Tapos pipilitin nyo pa kasuhan. Di umano, itong ibang senador na nai-issue sa mga flood control para makakuha ng boto. 11 plus 3.
14 pa lang, kulang pa ng 2. Sino ba ang maghuhudas na senador na naman? 'Di ba? Baka may maghudas na naman. Kung makuha nila yung 3, di 14. Plus 2 uhudas. Yan ang malalaman natin. Pero anyway, tuloy. May we be clarified when you say 10 days, is that working days or calendar days? Calendar days. Calendar days, and including the 5 days for the prosecution to respond. Yes, Your Honor. Thank you. The clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pre-trial and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pre-trial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court, of which the parties shall be duly notified. Ayan na. Ang Senado ngayon ay impeachment court na. Ang mga senador, ito ay mga senator judges na ngayon. So sila-sila na ho ang magbabakbakan dito. Sila-sila na ho ang magpapatunay kung meron ba talagang probable cause, kung meron ba talagang mga nagawang pagnanakaw, pandudorobo na binibintang kay BP Sara. Kasi sa Kamara, yan ang final decision ng mga durobo. Kaya nga nila inimpeach dahil hindi sa ginawa ni BP Sara, kundi takot sila sa 2028. Yun lang yun. Kaya kung mabot ka sa video natin ito, dito naman tayo sa shoutout segment natin mula kay good morning. Good morning din po mula kay Hampas Lupa Vlog. Shoutout po sa iyo, sir. Romulo Di Vinegracia, shoutout po. Winnie Quadera, shoutout po. Sailor Moon. Sailor Moon, shoutout po. El Ignacio Panal, shoutout po sa inyo. Heidi Pora, shoutout po. Mirna Kabanayan, shoutout po sa inyo. Kiwi, shoutout po. Ramil Bigonya, shoutout po sa inyo. Michael Eustaquio, shoutout po sa inyo. Moses Mora, shoutout po sa inyo. Ma'am Nigris, shoutout po sa inyo. Roel Lutero, shoutout po. Susana D, shoutout po sa inyo. Connie Rebuca, shoutout po sa inyo. Ma'am Julieta Bacani, shoutout po sa inyo. Glory Filorio, shoutout po sa inyo. Nejo Morante, shoutout po. Jesus Enriquez, shoutout po sa inyo. Julio Padi, shoutout po sa inyo. Pablo Wayway, shoutout po. Danilo Tanyesa, shoutout po sa inyo. Sailor Moon, shoutout po. At Fesi del Maligad, shoutout po sa inyo. Marge, shoutout po. Rudy Intong Vlog, shoutout po. J. Ram Ponim, shoutout po sa inyo. Benjamin Liwanag, shoutout po sa inyo. Jerry Unsay, shoutout po. Bernadette Teresa Ranya, shoutout po sa inyo. Aldrin Galon. And Shai, shoutout po sa inyo. Catherine Perez, shoutout po. Edel Burga Abilong, shoutout po sa inyo. Roberto Anramig, shoutout po. Ma'am Perry Salcedo, shoutout po sa inyo. Evelyn Devan, shoutout po sa inyo. And Michael Layon, shoutout po sa inyo. Loretta Naong, Juan de la Cruz, shoutout po sa inyo. Tintin RVZ, shoutout po sa inyo. Viola Arce de la Riza, shoutout po sa inyo. Richie Abantulo, shoutout po. Christine, shoutout po sa inyo. Daniel Maagad, shoutout po. Lilibet Manuel, shoutout po sa inyo. Fraulin Arroyo, shoutout po sa inyo. Evelyn Deluza, shoutout po. Carmelita Mendoza, shoutout po. Benjamin Cruz, shoutout po sa inyo. Berato Elesterio, shoutout po sa inyo. Ricardo Sebastian, shoutout po sa inyo. Arsenio Barcelon. Ayan po hanggang sa muli at akin naman paglalambing sa inyo, i-like, share nyo yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!